Welcome to the new affiliate orientation brought to you by Dreammakers Worldwide. As we promised, na once you are a part of the Dreammakers Worldwide, kasama na dito ang trainings. And today, please immerse yourself sa training na to because this will be very valuable. Very valuable in the sense na, alam niyo po, sabi nga natin, in this industry, kailangan mong i-develop your skill set, your mindset, and your heart set, di ba? Ayan. So, before that, ayan, maraming salamat sa mga nag-type ng gratitude. Ayan, Ma'am Zenaida, Ma'am Editha, Coach Michelle, purple equals money. Oo, nakita nyo yung kulay ko, no? Kulay DMW. So, Sir Bishop, hello. Ayan, maraming salamat po for typing gratitude. So, start na po tayo, no? Itong training po natin ngayon, it is a very special training kasi i-connect natin to dun sa mga past trainings natin. Coach Ian, 2 weeks ago, nag-training ka about goal setting, right? And then followed by Coach Fernan about prospecting. So yung 5 C's na tatandaan din natin, we create a list, and then we connect, we collaborate, and then we commit, and then we close, no? So ito magagamit niyo po sa prospecting. And then last week, si Coach Mavic naman, she gave us ideas how to post in social media, kung paano gagawin natin for us to get leads and to get prospects then. And kaninang umaga, so si Coach Martnile naman, he shared with us a training about the ultimate formula in the network marketing. So yan, magkaka-connect yan. So dapat nag-a-attend kayo, parang series yan eh. Ngayon, today naman, i-connect natin yung mga trainings na yon here. But this one is not on skill set, mindset, babalansehin ng heart set. We will be using a framework. Actually, it's the right psychology. So it will be like prospecting in purpose. So very important ito. That's why you really have to immerse yourself kasi ang ima-master nyo po dito will be yourself at first. And then later on, magagamit nyo, you will also be mastering your team members, even our uplines. And the question that revolves around this training is why people do what they do. Bakit ginagawa ni Coach Ian yung ginagawa niya? Bakit ginagawa ni Coach Fernan yung ginagawa niya? So, ibig sabihin nun, at the end of the training, maiintindihan nyo, we will be more understanding than being judgmental. Okay? So are you excited? So type excited in the chat. Naku po, very valuable po itong training na to kasi hindi lang po natin inimbento to. 2 mentors po ang pinagkuhanan natin ng learnings po na ito. And this one is a formula, like I said, a framework na pag natutunan nyo to, every single day magagamit nyo, every single day, all you have to think of is yung formula na ito. So, are you ready? Okay, type ready. Yoo-hoo! Yan, okay. And by the way, thank you for deciding to be here, for disciplining yourself to be here and being intentional. And yes, let's talk about decision. Bakit nga ba tayo nagde-decide? Or saan nanggagaling yung decision natin? I'm pretty sure lahat kayo nag-decide. But were you consistent on your decision? Probably hindi. Kasi wala kayong formula na ginagamit. Wala kayong framework na ginagamit. Maybe nag-take action tayo in the past. Kasama na rin ako doon. But then I don't have the formula before. Wala akong framework. So ang nangyayari, hindi ako naging consistent. So right here, right now, I will be sharing with you a framework na gagamitin natin every single day. Okay, so allow me to share my screen. Okay. So mabilis lang po ito. Don't worry, I won't keep you long. Mabilis lang po ito. Yan. Okay, hold on. Percent. Okay, so as you can see, no, ayan, you could see this triangle here. So itong triangle na to, at the center is all about decision. So usually, pag nagde-decide tayo, naka-base yun sa ating beliefs, sa ating state, sa ating needs, no? Ngayon, yung
beliefs, kanina diniscuss na ni Coach Martinal when he talks about the mindset, di ba? Iba-ibang mindset yon. So nanggagaling yung beliefs natin sa sa habits natin, that would form our beliefs, that would form our mindset. So kung nandun kayo kanina, Recording in training progress. niya, you would be hearing different kinds of mindset. Are you in the negative mindset or positive mindset? So depende yan sa program mismo. So dadaanan lang natin, no? And then binanggit din niya kanina about the state, ano? Although ang sinabi niya is yung mental, emotional, and physical. So that composes the state. And also, nagde-decide tayo based on our needs. Okay, so dito tayo magpo-focus ngayon sa needs. We will be talking about the very important human needs na lahat tayo meron nito. Okay, so let's go. Yan. Okay, so ang title ng ating training ngayon will be 6 Human Need Structure. So itong mga to, magagamit natin. Unang-una, ang imamaster nyo, just like I said, yung sarili po ninyo. So you will be mastering yourself. And then later on, gagamitin din po natin ito sa prospecting and also the people that you get encounter with. Okay? Yan. Yoo-hoo! Alright. So ito na. Hindi ko na patatagalin. The first human need na meron tayo is certainty. Okay? So certainty is the need to feel safe, secure, and in control. It is our drive for comfort, stability, and avoiding pain. So example nito is job security, financial stability, routine. So at one point in our life, etong human needs na i-discuss ko, meron lahat tayo nito. Depende na lang kung ano yung dominant need mo. So sino yung mga taong ang dominant need nila is certainty? Iyon yung mga taong sigurista. Iyon yung mga taong ayaw ng surprises, ayaw nilang nasa sorpresa. Ayun yung mga tao na ito gagamitin natin sa sa prospects natin. Pag ang prospect nyo mahilig magbasa ng label, mahilig magbasa saan galing to, saan minanufacture, anong meron nito, ang dominant need po nun is certainty. Sigurista po siya. And ito, yung mga tao na pag meron kayong lakad, itatanong kung ano ang susuotin, magkano ang dadaling pera, saan ang lugar, anong oras tayo aalis, kailan tayo babalik. Okay? So, every human need na babangkitin ko po, merong language, no? And merong good side and bad side. At the same time, every need na i-discuss natin, meron yung exercise para ma-immerse kayo. Just like I said, kaya napaka-importante that you have your notes na pagsusulatan nyo because every need, every human need na i-discuss ko, before tayo mag-proceed dun sa next slide, i-request ko that you have to have a moment kung kailan kayo nagkakaroon ng certainty. Okay? So, before kayo malito, no? Just like I said, itong human needs na to, meron po tayo lahat. Kaya lang depende ang dominant need mo sa goals mo o kung ano yung tinatahak mo ngayon. Okay, so ano ang language ng isang taong may certainty? Ang language niya would be, totoo ba to? 'Di ba? Yan, totoo ba yan? Sigurado ba yan? So, the language is that sigurado ka ba sa relationship? Ano ang language ng isang taong ang human need niya certainty? Mahal mo ba ako? Talaga? Love mo ko? Yan. Oo. Kaya later on, pag sinagot mo ng oo, o talaga? Kahit na halimbawa maging tutubi ako, mahal mo pa rin ba ako? Yung mga ganon. O kaya maging kuto ako? Yan. So, tapos pag sinagot mo na, oo, mahal kita. O, di tapos na. After 2 minutes, sasagutin ka uli. Promise? Mahal mo ko. So, yun yung mga taong merong certainty ang kanilang human need. Di ba? Ayan. Okay. So, sa tropa naman, mag-example ako sa mga tao na merong certainty. Ito yung tropa mo na hindi nga pupunta sa lakad kung hindi klaro. Okay? So, the good side ng ganitong mga tao na may certainty is that they want to be sure
less yung risk na tinitake nila. So, very precise sila. Sa professional world, sino yung mga taong may certainty? Ayan, si Coach Ian, IT, very precise yan. Pag halimbawang nag-IT ka, sasabihin niya, ma'am, hindi naka-zoom yung ano mo, yung screen mo. So, very precise siya. Also, sa mga accountants natin, sa mga engineers, they are very precise. Extremely, pagdating sa calculations, very precise sila. So, ito yung mga tao na nasa operations, nasa manufacturing. So, yung mga piloto, di ba? Check, cabin check, di ba? May mga ganyan. So, ibig sabihin nito, talagang assurance, less ang risk. So, people who have in operations at the same time, yung nasa, just like I said, operations, kasi meron silang SOP na tinatawag, no? Standard operating procedures that it has to be followed. That is the good side kasi very certain sila, very precise. Ngayon, ano naman ang bad side ng isang tao na merong certainty? Siyempre, natatakot ka dahil nga sigurista ka, you are so scared na to try new things. So, ang nangyayari, mamimiss mo yung mga opportunities na sayang naman, 'di ba? Yan na makakatulong pala sa iyo. And masyadong safe ang isang taong may certainty, masyadong sure na kahit yung mga tao around him would feel na parang pinagdududahan sila. Ano naman ito, tanong ng tanong. Kasi nga masyadong sigurista. So, yung tao na nakapaligid sa'yo, they feel na hindi mo sila tinatrust dahil feeling nila pinagdududahan mo sila. Right? And then yung ibang nangyayari, since you are so sure, nagiging toxic ka na hindi mo napapansin because you will take less risk, no? Ayaw mo ng risk o kaya very minimal yung risk na iti-take mo. Ngayon, ano ang effect? Pag less yung risk na iti-take mo, ang effect nun is pwede kang mag-delay ng decisions. Kasi nag-o-overthink ka. Right? You will overthink and then ano nangyayari? You will suffer. Right? Maapektuhan pati yung state mo kasi you are overanalyzing kahit na alam mo na may opportunity pala behind it. Right? So, pipiliin mo lang yung mga bagay na ita-try mo. And this will limit you to what? To try something new. Na hindi mo alam na, ay, maganda pala itong opportunity nito. So, ang pinanggagalingan din minsan ng mga taong may certainty is maybe because dun sa nangyari sa kanila in the past. Kaya, naging mas sigurista na sila. Okay, this hit you. So, tinamaan ba kayo? Actually, this is a this training is also a self-reflection, ano? So, I hope you are immersed with that. Okay, are you enjoying? Yes, totoo. Parang si Coach Ian, totoo na ba yan? Okay, so yes, half ako. All right. Okay, so now you have seen what a certain person is o kaya yung tao na merong human need ng certainty. So, at this point, I want to pause a little bit para mas ma-absorb nyo yung learning. And I want you to write a moment or to reflect a moment in your life kung saan na-i-apply mo ang certainty. Ano yung mga examples na yon? Pwede na pag ikaw ay nagda-drive, ikaw yung taong laging tumitingin sa side mirror, right? Yan. O kaya pwedeng ikaw, halimbawa bago ka umalis ng bahay, you make sure na nakalak yung pinto mo or kung minsan bumabalik ka pa. 'Di ba? Meron bang gano'n na alam mong nalock mo na pero dahil gusto mong manigurado ay bumabalik ka, minsan pinipicturan mo pa, 'di ba? So, again, ano yung sitwasyon na in-apply mo ang certainty? Sa mga nagda-diet, 'di ba? So, sa mga nagda-diet, pumupunta ka sa mall or sa, halimbawa, nagkasakit ka, you are very careful on what you are taking. So, tinitignan mo kung ano yung binibili mo, ilang calorie kaya ito, ilan ang sugar nito. So, yon. So, those are just examples. So, again, I want you to take a moment, write down that moment
kung saan na i-apply mo ang certainty in your life. And after writing that, after reflecting, I want you also to feel kung ano yung naramdaman mo during that time na ini-apply mo yung certainty. And I also want you to take a moment to feel kung ano yung nararamdaman mo ngayon using this human need of certainty. Okay? Ayan. So, are you learning? Are you learning? I would just like to check everyone kung kayo ay natututo. Does this resonate with you? Sana makakatulong ito sa inyo. And okay, thank you, Coach Fernan. Thank you, Coach Erwin and Ma'am Marites, Coach Efren. Okay, thank you, Ma'am Malu. Yan, thank you very much sa pag-respond. Okay, so ayan, medyo magpo-pause lang tayo ng konti kasi talagang gusto kong namnamin nyo ito. And of course, para mai-apply nyo din. So, dito sa atin, gusto ko ding i-apply na rin natin to sa mga prospects natin. Very important ito na gagamitin nyo sa prospecting. So, in this kind of industry, I mentioned this in handling objections before na we are in the industry in sales, right? That we don't have to be salesy, but we have to be helpful. So kung nalaman mo na sigurista siya and tinitignan niya kung ano yung labels ng products, then you focus on talking about the products and dapat you have the knowledge about the products for you to be able na magkaroon ng high conversion para mapa-join mo siya because she wanted the product. Okay? Ayan. So, ganun mo i-apply sa iyong prospect. Now, we also have our leaders. Sino yung mga certain? Siyempre, yung mga nagpapagol sa atin o yung goal for 90 days. I would like to say also na si Coach Fernan, he also have this dominant need ng certainty. Why? He had to make sure that every one of us will grow. So ano yung ginawa po niya? Diba? Naglagay siya ng program na go for diamonds. So he made sure na may program na magproduce ng 100 diamonds sa DMW. That is being certain kasi meron siyang program na dinesign for us to plug in para magkaroon later ng growth. Ayan, mamaya i-discuss natin yan. Okay. So anyway, itong pagde-decide na to, I would like also to say na when you know these human needs, no, ang pagde-decision mo will create lasting change. And when we speak of lasting change, ibig sabihin ikaw ang ko-control. No? It is not all about external motivation, gaya ng binanggit ni Coach Martinal kanina. That is why we need this human need, we need this framework for you to create a lasting change. Lasting change means ikaw ang ko-control. Okay? Ayan. So, moving on to the second, sabi ko sa inyo, mabilis lang to. Kung merong certainty, meron din tayong uncertainty or variety. Ngayon, kung sa certainty, ito yung mga taong ayaw ng surprises. Sa uncertainty naman, ito yung mga tao na gustong-gusto ng surprises. Gustong-gusto, may iba, gustong-gusto ng bago. Okay? So this is the need for change, novelty, and new experiences. Without variety, life becomes dull. So ang example nito is halimbawa, o sige, ito yung katropa mo, o ito yung kasama mo na, o sige, pumunta tayo sa ganito. Basta may gasolina tayo, hindi na niya, unlike yung tao na certain, hindi na niya itatanong kung saan, magkano, anong isusuot. Yun, no? So, ang part ng human need na to ay yung tao na, anong tawag nito? They love surprises. And at the same time, when it comes to human needs na ganito, hindi lahat pinag-iisipan niya. Basta, sige, go ako, basta kasama ka dyan. So, sino din yung mga prospect na, uy, andyan ka ba? O sige, basta andyan ka. Andito din ako. Yan. So, ang maganda, the good side of being uncertain, here's the good side. Lagi natin sasabihin yung good side and the bad side or not so good side, no? So, ang maganda dito, no? We all need variety. Kasi kung lahat tayo ay sigurado, then life becomes boring na. How would you feel kung halimbawang ikaw sure na kung kailan ka, I'm not being morbid, kung kailan naka-schedule yung pag-alis mo, di ba? It would be so boring. And it would lose its meaning pag alam mo na kung ano yung
alam mo kung kailan ka mawawala sa mundong ito, right? So, all we have to do to have meaning ng life is we just have to be the best person, the best version of ourselves, no? Ayan. So, gaya ng sabi ko po sa uncertainty, walang antag nito, may element of walang element of surprise, tama? Ayan. Okay, so tapos ang maganda nito is that you have to just be, when you do variety, you just have to be the person na better version of yourself than you were yesterday. So ano ang language ng mga taong uncertain o may variety? Nako, pwede na yan. Ayun. O sige, kahit saan, pumunta tayo, basta may gasolina. Ayan, yan yung mga lengguwahe ng mga taong uncertain because they want variety. They want to try something new. Now, good side is that, yun nga, sabi ko po, they want to try something new, ayaw nila ng paulit-ulit, no? And then, gusto nila mag-explore, gusto nila mag-take risk din. Ngayon, ito yung bad side. The bad side of that person, ang human need niya is uncertainty, is that too much variety is not safe. Too much variety is like wala kang direction, wala kang path. Right? So, too much adventure is also critical. Dahil ang nangyayari nun is wala kang roadmap. Hindi mo alam kung ano ang direction mo. Yun naman ang bad side ng taong uncertain. So, ang nangyayari, ang nangyayari is explore ka ng explore, umpisa ka ng umpisa, most of the times, nagpe-fail ka. Wala kang natatapos. Pag sobrang-sobra na yung variety at lagi kang nagpe-fail, mahirap nang makabangon. Right? Ayan. And yun nga, although tayo, we love surprises, pero hindi kasi lahat ng surprises nakakatuwa. Meron yung mga surprises na hindi maganda, right? So, also, in this kind of human need, okay, itong klaseng human need na to is very unpredictable. And alam niyo po, pag sobrang unpredictable ka or sobrang application ng unpredictability is kung ano-ano na yung tinatry mo. And kung ano-ano yung tinatry mo, most often, baka mamaya nakakasama sa'yo. And pag nakakasama sa'yo, imbis na mag-improve ka, magse-self-sabotage ka. Okay? So, siguro hindi ko na kailangang sabihin kung ano yon, no? So, because of that meaning, alam nyo na, yung try ka ng try, nag-fail ka, lagi kang umpisa, ang hirap din ng ganon. Too much unpredictability is critical. And that would sabotage you. Okay? Ayan. Okay, so at this point, syempre, mag-exercise ulit tayo. I'll give you another exercise. So, think of a moment na naging uncertain ka. Think of a moment na, halimbawa, ito, example nito. When you try to go on a different restaurant, halimbawa, may favorite kang restaurant, tapos naging uncertain ka at one point. I-try naman natin ang fine dining. Or maybe, ikaw, lagi kang nagra-rice and then sabi mo, for a change, i-try naman natin na mag-pasta. Okay, for a change, magki-cake ako ngayon. Or for a change, hindi ka nagko-coffee dahil may organic coffee. Okay, for a change, magko-coffee nga ako. So those are the things na at one point in your life, naging uncertain tayo or nagkaroon tayo ng variety. Okay? Yan. Now, after that, after writing it, again, I will ask you, how did you feel that moment looking back nung ginawa mo yung uncertainty na yon? And how do you feel right now looking back dun sa moment na yon? Okay, so again, type para hindi nyo makalimutan, uncertainty. Yan, para alam nyo, are you learning? I hope this one would help you kasi napaka-importante nito. This one will also master yourself. Again, I'm not confusing you, no? At one point in your life, lahat tayo nito meron. Magkakaibang sitwasyon lang kung kailan natin siya ginagamit. Okay? Yes. Oh, pwede sa love life, yes.
pwede sa love life yan. Okay, so, ang bilis natin, ano? O, third one. Okay, third one, i-type po natin, significance or recognition. Nako, napakaganda nito. This is very, extremely important itong human need na to. Kasi, ito yung the need to feel important, valued, and special. We all want to be seen and to stand out, right? Example, yung achievements, social status, and being the best. So, yung mga tao na meron ang dominant need nila significance, or recognition, or uniqueness, pwede din nating i-classify yan as significance. Ito yung mga tao na gusto nila, iba sila. There is a need for uniqueness. They want that they are extremely different. Like, example, nagpunta ng beach, naka-short, siya lang yung naka-jacket because he wanted to be different. No? So, he wanted to feel special and he wanted to be special. So, gusto nila, iba sila. So, ito yung mga kaibigan mo na sinabing, di ba ikaw ganun din? O hindi iba ako. Because they want to be different. So, yun yung language. Hindi iba ako. Unique ako eh. So, ganun po yun ang language ng taong may significance. And then, yung mga taong successful, no? Itong significance na to is that may mga taong successful sa paggamit nito on the good side and on the bad side. Bakit ko sinabi yon? Tignan nyo. Yung mga serial killer, they want to be significant, right? So, yun ang ginamit nila. Pumatay sila ng mga tao because they want to be recognized. They want to be significant. Sa mga leaders, naging significant sino? Si Hitler. So, etong significance na to, pwede mo siyang gamitin at the best and in the worst. Pwedeng ikaw yung pinakamabait, pinakamatulungin, pero pwede din ikaw yung like sa tropa, ikaw yung pinaka-womanizer. Ayan. So, you could use it in the bad ways and in the bad ways and in the good ways, pero significant ka pa rin. So, in business naman, ito yung mga business na they wanted to create a unique product. Iba yung gusto ko, iba yung brand ko. Gusto ko, ang gagawin ko, yung it will make the clients something special. No? It will make you special. And then, dahil sa product niya is naiiba, syempre, ang goal mo dito, because you want to be significant, is you want to serve more people. You want to build a legacy. Yung iba nga, sa sobrang kagustuhan nilang maging ito yung downside nitong pagiging significant. And I'm sure makaka-relate kayo nito at magre-react kayo dito. Yung mga iba, sa sobrang kagustuhan nilang maging significant, nagmamadali sila. Bumaba yung income, ay hindi na ako, bumaba na yung rank ko. So, sa sobrang gusto nilang maging significant, they want to try something new. At sila naman ang mauna. That's also one human need ng pagiging significant. No? So, also, ito yung, kung gusto mong maging significant, ito yung, alimbawa, nagkakasayahan yung mga tao. Tapos bigla siyang umiyak. Kung minsan ang pagiging significant is yung nagpapapansin ka, no? Ayan. So, that's also one good example ng pagiging significant. Yan. So, ano pa? Halimbawa, pwede mong gamitin to kung gusto mo na ikaw yung pinakaunang milyonaryo sa yung family. Yan. That is also being significant kasi wala pang naging milyonaryo sa yung family. That is also being one. So, ang purpose ng pagiging significant actually is either you build a legacy on the positive side or on the negative side. Okay? Yan. And, okay. So, ano pa? Okay, let's go to the exercise naman. So, sa pagiging significant, ito yon. Magsasite ako ng example. Dahil gusto mong maging significant, bumili ka ng isang bagay na kakaiba.
Yung iba bumili ng mahal sa inyong magkakaibigan, bumili ka ng isang branded na pwedeng bag or isang gamit because you want to be significant dahil hindi ma-afford ng iba. That is also a dominant din ng pagiging significant. So, for this exercise, I want you to write down kung ano yung at one point in your life na gumawa ka ng isang bagay na very significant. Pwedeng tumulong ka ba sa charity para ilagay yung pangalan doon when you help, pwede din yun. Or you want to maintain your rank and you want to be the top earner, pwede ding significance yun, no? Yan, so yun yung a few examples of being significant. Now, write that down, write that moment, and then reflect on it. Ano or how did you feel nung time na ginawa mo yon? And how do you feel right now, that moment na ginawa mo yon? Okay? Ayan. So, I hope you are following through, no, sa mga examples natin. Yan. Okay. So, may I check habang kayo ay nagre-reflect? Kung hindi nyo magawa ngayon, at least i-note down nyo para later on gawin po ninyo after the presentation. Yan. Tayo gusto nating maging significant sa mata ng parents natin. Yes, that is why you try so hard din para makita nila that you are excelling. Ikaw yung taya sa Vikings sa tropa. Oy, significant. Ayan, recognition for his unique personality. Ayan, okay. I think in moments sa buhay natin naging significant tayo. Yes, of course. Lahat tayo meron nito. Babalikan nyo lang kung kailan yung moment na naging dominant yung need mo, being significant. Okay, so next tayo. Look, what's the next need? Ang bilis natin, nasa pang-apat na tayo. Sabi ko sa inyo this will be very quick pero rock. Simple pero rock. The need for love and connection. Usapang pagmamahal. Your love, connection. So ito yung the need to feel bonded with others. It could be through love, through friendship, or community. Ito yung family time, deep conversations, and group belonging. Ito yung mga tao na ang need nila is they want to be a part of the community, na they feel that they belong. They want to connect with everybody kasi gusto nila ng connection, gusto nila ng love, gusto nila ng network, gusto nila ng sense of belongingness. So, ang nakakatuwa, dito sa love and connection, the language would be like, halimbawa may binanggit kang tao, oo, kilala ko yun, actually, kaibigan ko Ganon ang language natin pagdating sa love and connection. And of course, ang good side nito is you will build a lot of connections. You will build network. And you will give love dahil gusto mo nga makipag-connect, gusto mo nga ng deep conversations, gusto mo ng connections, right? So, ang good side niya is since marami kang connections, matututo ka doon sa mga tao na nakakausap mo. Right? So, that's the good side. Ngayon, meron bang bad side ang love and connection? Yes. Kasi kung masyado kang kumukonek or pag kumukonek ka sa lahat ng tao and you want to please everybody, you will lose a sense of who you are. So, nawawala yung identity mo. Yun yung hindi magandang side nun. And ang mahirap, too much connection also. Dahil gusto mong i-please lahat. Gusto mong tanggapin ka ng lahat. Ang nangyayari is that nagiging in conformity ka na sa lahat. Like halimbawa, gusto mong kumonek, siya pala, sugarol, no? So, pakikisamahan mo siya. Ngayon, kung mahilig sa disco, mahilig sa party-party, dahil gusto mong kumonek sa kanya, makiki-party-party ka rin, no? So, yun. Dahil, ang nangyayari pa, dahil gusto mong kumonek, you are losing yourself, and ang nangyayari is you become a people pleaser. So, ang love and connection gagamitin mo, eto yon. Ang good side niya, okay lang na kumonek ka with the right people na nagre-resonate
sa core values mo. With the right people na kahit po konti ay quality naman. Okay? So that's one thing that you have to remember sa love and connection. Wag mong, do not lose your identity. Too much love and connection can lose identity kasi you are trying so hard to please everybody. Again, the good side is you have to connect with the right people. Yung tao na you would give love and then bibigyan ka din ng love. So, merong, anong tawag doon? Mutual, no? Reciprocal, yun. So, mutual, no? Symbiotic relationship. So, kahit na, again, uulitin ko, kahit na maliit ang circle mo, you will be happy dahil nagre-resonate kayo. Same energy, same frequency, same vibration, and you are not losing yourself. Okay? So, you don't have to lose who you are, so be careful in having this human need, love and connection. And hindi ko nilalahat ha, na ang mga andito na mahilig sa love and connection ay people pleaser. It's just that there are times na too much love and connection, you will lose yourself, you will lose your identity. Okay? Yan. Okay. So, giving that, another exercise, kailan mo ginamit ang human need na love and connection? At kailan ka kumonek sa isang tao? Kailan ka kumonek sa isang tao na gustong-gusto mong samahan? Or kailan ka kumonek sa isang community na nag-join ka dun sa community yon because you love the culture? Kailan ka kumonek dun sa tao na nakita mo maganda yung energy niya and you just love talking to her? So, again, write that down and reflect on that and feel that moment kung ano yung naramdaman mo. Now, siguro, bakit kaya sinasabi ni Coach Janet na lagi niya sinasabi na feel that moment? Kasi it is very important po ito. Para later on, just like I said, magagamit mo yan sa pag-goal mo din dahil nakadepende ang dominant needs mo kung kailan mo siya gagamitin. Depende yan sa goals mo. Kaya I want you to feel kung ano talaga yung dominant need mo sa ngayon na naka-align doon sa goals mo. Okay? So, write that down and tell yourself or reflect on yourself, how did you feel about it before, nung ginawa mo that time, and ngayon, habang naalala mo siya. Okay. So, love and connection. Collect yung reflection paper later. And then that's for you to keep kasi just like I said, magagamit nyo din yan. Once you master this, pag naalala mo, mamaya tignan nyo yung mga prospect nyo. Ganito ang dominant nito. So dito ko explain. Di ba? Okay. So next dominant need, the need to grow or yung human need natin in growth. The need for constant emotional, intellectual, and spiritual development. If you're not growing, you're dying. So examples, reading, mentorship, personal challenges. So ito, yung mga tao that they want to grow. Ang keyword natin dito sa growth is progress. These people are the ones who loves to learn, who loves reading, who want to learn from their mistake. The keyword is growth. Gaya ng sabi natin, growth and progress. So, ito yung mga tao na hungry for new things, hungry for new learnings. So, ito yung mga tao na wala nang inisip kundi improvement o improve mo yung gagawin mo, ganyan, improve mo yung system mo, improve mo yung ginawa mo dyan sa PowerPoint, may mali dyan. So, it's all about improvement. Now, the good part is that dahil nga sa kagustuhan mong mag-grow, kahit na mahirap, hindi ka napapagod. Kahit na na-challenge ka, hindi ka napapagod. Kasi nga, you really want to grow. At kahit na napakahirap gumising, kahit na nag-i-struggle ka, you look at challenges as opportunities because you want to grow. Now, ang maganda niyan, when you want to grow, of course,
May translation yan. When you want to grow, ang equivalent niyan is what? Result. And equivalent ng result is income. Yun yung good side niya, no? You will grow from anything. Hindi ka titigil kahit gaano kahirap pa yan because ang growth is, it is no longer about money or achievement. Ang gusto mo lang talaga is mag-grow ng mag-grow, mag-improve ng mag-improve. That's the good side. Now, here's the bad side naman. Too much growth. You tend to what? You tend to be hard on yourself. So, pag you tend to be hard on yourself, na-burn out ka, nakalimutan mo na ang mag-self-love. Nakalimutan mo na ang i-reward ang sarili mo. Sa kaka-improve mo, hindi makakope up yung mga tao na nasa paligid mo. And worse, kahit yung mga mahal mo naiiwan. So, in a relationship, ikaw lang yung nag-grow ng nag-grow, siya naiiwan. Dahil nakafocus ka on growing, hindi makahabol sa'yo. So, that's the bad side of it. Right? So, ang nangyayari, pag too much growth, ikaw lang yung nag-grow, napipressure yung mga taong nasa paligid mo. Naiiwan sila. So, dapat laging balance. Alright? Yan. And of course, dito sa growth, it is very important for you to observe na habang nag-grow ka, isabay mo sila. Isabay mo yung team mo. Hindi lang ikaw yung nag-i-improve para same frequency and same wiring din po tayo. Okay? So, ito, again, i-disclaimer ko lang para na-remind kayo lagi, ano? A human needs can be good or bad, depende kung paano mo siya gamitin. So there should always be a balance on the human needs that we have to use. So kailangan we have to exercise and reflect itong mga human need na to kung nakakatulong sa'yo or nakakasama sa'yo. Okay? Yan. So for this, again, an exercise of a moment that will remind you na ginawa mo, or that would remind you na you only want progress, you want just to grow, you are hungry for learning. Actually, itong ginagawa natin is already an example. No, wag na tayong lalayo. Attending a Zoom meeting on a Saturday, knowing the human needs, that's already an example of growth. And how do you feel about it ngayon na meron kang natutunang bago? Are you progressing? Are you improving? Diba? Yan. So get a feel of it and then write it down. So napaka-importante na sinusulat nyo po ito para may babalikan po kayo. Right? Okay. And how do you feel right now na nag-learn kayo? Sige nga, may I know? How do you feel that you have learnings right now? We are all growing. Actually, ito yung isang dominant need natin. I think ito yung common denominator natin that we all want to grow. We all want to rank up. So, uunahin natin yung certainty, yung program na ginawa ni Coach Fernan. Once we do that, mag-grow tayo. And then, once we grow, anong mangyayari? Significance, magra-rank up tayo. Okay? Yan, ganun yung sa gagamitin. Gusto ko nga isama ang team ko sa growth. Ayaw naman sumabay sa iba. Ayan. Okay. So, next. Ano na tayo? Growth na tayo. Susunod na. I think patapos na tayo, no? By the way, itong sa growth, no, ito yung mga tao na I will do. Ito yung commitment nila. Ito yung merong level of commitment na I will do whatever it takes. Di ba? Yun. Okay. Next, we're approaching the last one. Ay, bakit? Naiwan yung isa. Nawala yung hindi ko na-include. Yung contribution, meron pang isa dito, naiwan yata, or baka natabunan. Meron yung isa contribution, actually, that's the sixth one, natanggal yata. So the contribution is the most meaningful na human need natin. Ito yung ang gusto mo lang is to help people. You just want to help, you want to make a difference, you want to create an impact. Ang gusto mo lang is like, gusto ko lang tumulong eh. Gusto ko lang
magkaroon ng value na even if nararamdaman mo na hindi ka skilled, nararamdaman mo na hindi ka masyadong magaling, you will find a satisfaction na tumutulong. So parang yung pagtulong mo, yun yung nagiging superpower mo. And the best part of those people na nagkakaroon ng contribution is that they create more value. They want to serve. Yun lang ang gusto nila. I want to serve. I don't care kung kikita ako or hindi. Basta ang importante sa akin is that I want to work hard for others. Right? So, ngayon, yun yung good side niya kasi gusto mong mag-help, no? Ngayon, ano yung bad side niya? Karamihan sa mga tao na may human need ng contribution, dahil matulungin sila, naaabuso sila. Right? Dahil ang main focus ng taong contribution, yan, si Ma'am Eden, alam ko ang main niyan, contribution. Why I know? Kasi lagi kong kausap yan. Basta sabi niya, Ma'am, wala na akong pakialam dun sa income mo. Basta ako, sinasabi ko, makakatulong ito. Mawala na yung compensation plan na Live Good. Importante, hindi mawala yung products dahil ang gusto ko, tumulong. Tapos magkikwento na siya, yung mga nayaya niya sa Live Good na one day nag-take ng factor 4, nawala yung sakit. So, yun, very example si Ma'am Eden na ang human need niya is contribution. Ngayon, ang nakakatuwa dun sa contribution is that habang tumutulong siya, yung income naman sumusunod. Yun. Di ba? Ayan. Okay. Ano pa? Ano pang masasabi ko dun sa contribution niya? Dun sa mga tao, just take balance kasi yung mga tao na dominant din ang human need ng contribution, just like I said, is naaabuso na, right? Okay, so also, mag-ingat din na too much contribution, baka mamaya, kasi ang tao na mahilig mag-contribute, ganito din yan eh, kahit na ubus na siya, dahil gusto nga niyang tumulong, kahit na wala siyang pera, gagawa siya ng service na makakatulong siya. Yun na ang need is contribution. Ngayon, ito yung suggestion natin sa mga tao na ang dominant need is contribution. Before ka tumulong sa iba, kailangan tulungan mo muna yung sarili mo. Kasi mas makakatulong ka when you also help yourself. So help yourself muna bago mo tulungan yung iba. No? You have to understand that na mas makakatulong ka kung meron ka. Okay. So, yun yung pang-6 natin, contribution. Nasabi ko na yung good side and bad side niya. So, reflect again, another exercise, kung kailan mo ginawa na nag-contribute ka, maybe a donation, maybe a service, maybe may natulungan ka. It's not always about monetary. It could be service, ayan, a donation, or maybe you showcase your talent. Of course, yung contribution mo sa DMW, you could cite that up. Being a speaker, wala naman tayong bayad dito. That also is a good example of contribution. Okay? Ayan. Ngayon, pag too much contribution, just like I said, pag masyadong nakafocus ka na sa iba dahil ka gusto mo tumulong, and then nanineglect mo yung team mo, yun yung, downside naman nun. So, again, it's all about balance. So, for that, another exercise wherein you will write down a situation na nag-contribute ka. Okay. So, ayan. So, we're almost done. Mag-recap lang tayo. So, the 6 human needs, certainty, ito yung mga tao na sigurista, uncertainty or variety, ito yung gustong-gusto ng surprises, yan, significance, ito yung mga tao, they want to be significant, they want to be unique, sila yung gusto nila, iba sila. And then love and connection, they want belongingness, they want to connect with a lot of people. Yan, growth. Yan, so ito yung mga tao that ang keyword there is progress and improvement, no? And also contribution, yung mga tao who are helpful. Yan, so hindi na natin uulitin yung bad side. I already discussed that. So,
Ito. Yan. So, ito yon, self-mastery exercise. So, apart from the exercise na ginawa natin per slide, you could just screenshot this one. I-complete po ninyo ito at the end of the lesson to deepen understanding and application of the human needs. Okay, so we have yung personal reflection ninyo. You have to write down which of the 6 needs do you value the most right now at bakit. Ngayon, ang answer dyan is depende kung ano yung goal mo. Like for example, you want to rank up. Ano yung dapat na maging dominant na human need mo? Is it growth? Is it certainty? Is it contribution? So, pwedeng, kung gusto kong mag-rank up ngayon, okay, may 90-day goal ako, ang unang gagawin ko is certainty. Gagawin ko, I will participate doon sa program ni Coach Fernan. So, pag ginawa ko yun, get 3, help 3, repeat, and go diamond, and repeat until diamond, so mag-grow ako. Mag-grow yung team ko. So, it's certainty, growth, and then ano yung susunod? Probably significance kasi magra-rank up ka. 'Di ba? Yan. So, example lang po yun ha. So, again, magkakaiba po tayo ng goals. So, you reflect on your goals and then write down ano ba dapat ang human need mo basing on the goals that you have right now. And then find out which need has caused you to make poor decisions in the past. So, based doon sa human needs na 6, alin doon ang medyo sumablay ka at nagkaroon ka ng poor decisions in the past. And when I say poor decisions, diba, sabi nga natin, kaya tayo merong formula na ganito and merong framework for us to create lasting change. And lasting change means it is controlled by you. So, merong internal motivation with that. Hindi ka paiba-iba ng decision. Okay? So, look at that. Ano yung mga human need mo na nagkaroon ka ng poor decisions in the past because you don't have a formula, because you don't have a framework. And number 3, another personal reflection is that where in your life are your top 2 needs being met in a healthy way? Where are they being met in a healthy way? So, ikaw ba yung, oh, I love connections. Gusto ko makipag-connect sa lahat. But is it healthy na makikipag-connect ka sa lahat because you want to be a part of everybody and you are losing your identity? So, yun yung mga example, no? So, reflect on the good side and the bad side. Reflect on your human need na hindi mo siya nagamit in a healthy way. Okay? Yan. Top 2, which one na ginamit mo in a healthy way, and top 2 din yung unhealthy way. Okay, and next, we have this ranking exercise. Ngayon, doon sa 6 na human needs na yon, certainty, uncertainty, or variety, we have growth, we have love and connection, we have significance, growth, love and connection, contribution. Alin doon sa iyo ang dominant na human need na ginagawa mo ngayon? Write it down from 1 up to 6. So, yung number 1, yun yung pinaka most important na human need mo, and 6, yung least important. Ngayon, bakit ko pinapasulat yan? Because that will reveal your dominant driving force. Ano yung dominant driving force? Janet, ano na naman yan? Yung dominant driving force mo is your fuel. Ito yung gasolina mo based on sa goal mo. So, kaya ko po pinaparang yan. Kasi, i-identify mo based on your dominant human needs, kung tama ba yung human needs na yan na magiging gasolina mo sa ginagawa mong goal ngayon. So, i-align mo yung sarili mo based on your goal, and ang magsisil niyan is the dominant need. Tama ba na uunahin ko yung contribution pero gusto kong mag-rank up? Hindi, di ba? Unahin mo yung certainty. Kasi, kung halimbawang too much contribution ka, nakakalimutan mo na wala kang tinatahak na direction, that could also be detrimental. So, ang mangyayari, babagal tayo. Okay? So, again, depende na po sa inyo kung ano yung goal. Pero kung ang gusto mo lang is, hindi naman ako after sa pagda-diamond, nag-i-enjoy lang ako sa products. So, ang gusto ko contribution talaga, gusto ko lang i-share. So, ibig sabihin, ang dominant need mo is contribution because you just want to help, you just want to share.
excited ka dun sa products. Ganon po yon. Okay? So I hope clear po tayo doon. And ang growth challenge po natin, hanapin mo kung ano yung need na nani-neglect mo. Is it certainty? Is it uncertainty? Is it significance? Is it growth? Is it love and connection? Is it contribution? Yan. And write down 3 actions you can take this week to meet that need in a healthy and empowered way. Ayun, daming assignment, no? So, very important po to kasi gaya ng sabi ko po, once na na-master mo yung sarili mo about this, mamamaster mo din later on yung mga team members mo. So, gamit na gamit mo to or gagamitin mo tong formulang ito later every single day. And pwede mo na siyang umpisahan ngayon pa lang. Okay, so leadership application, how can you help your team members meet these needs through your leadership and communication style? So may kanya-kanya tayong leadership and communication style. So alin dito ang i-apply mo sa team mo? Is it certainty? Is it growth? Is it contribution? Is it love and connection? So depende na po sa inyo dahil magkakaiba nga yung ating communication style and leadership style. Okay? So, screenshot nyo lang po ito and you could use this in your group. Okay, so I think I'm done. Maraming salamat po. So, I hope I have created value for tonight. And I just want to hear feedbacks kung nakatulong po sa inyo to. If there will be questions, let me know on the human needs. And again, this is for alignment to make sure that you are aligned. Once that you know your dominant needs, it follows na magiging maayos din yung state mo. Then there will be congruence of your mental, emotional, and physical state. And in that way, pag merong congruence, very coherent, yung tatlo na yan, then naka-align ka, and then it would be easier for you to have success and to have a lasting change. Ayan. So again, maraming salamat po. Ako po si Maria Jeanette, ang inyong presenter for tonight. So if there are questions, open na po ang floor and I would like to stop sharing. Yan. Okay, so sabi ko sa inyo, mabilis lang, I'm done. Any takeaways? Natuto po ba kayo? Yan, thank you so much. Okay, are you learning, Coach Ian? Back to you. Yes, we are learning. Yan, comment down, I am learning. Yan, natulala, ano needs namin. Ayan, si Coach Whistle, natulala daw, ano daw yung needs niya. Learning, Erwin Torres, Coach Ricardo Aban, yes. Coach Cute Lola, si Cute Lola dito. Thank you so much, Coach Maria Janet of Canada. Okay, I am learning. Yan, gising na gising, oh. Daming learnings. Yes, Coach, napakaganda ng teacher for tonight. Of course. Yes po, learning overload. Thank you so much. Yan, Coach Janet, daming natutunan. Hindi lang tayo, hindi lang ako, but yung ating mga viewers. Ayan, so nakapag-take down ba ang lahat? Oho. All right. Ayan. Yan. So, maraming salamat, Coach Ian. Anong natutunan mo? If I have to ask you, anong natutunan mo for tonight? Ano ang nag-resonate sa'yo? Actually, eto, nag-aabalaw ng screen, hindi ko makabalaw. Wala yan, no? Ayan, so ako, for me, is, kanina nakarelate ako sa growth kasi yun ako eh. More on growth ako, no? Gusto nag-i-improve, nag-i-innovate, and meron palang good side, and meron ding, anong tawag doon? Let's say, for example, challenging side na lang. Diba? Pero, yun nga, but then because of this training, naging aware, no? Na meron palang ganong consequences. So, we need to be balance. Yun, the word balance. Yeah, thank you so much, Coach Janet. And right now, pinagdudugtog ko ano ba yung 1 to 6 na human needs, no? Na ano ba yung, of course, ang buwan dyan yung certainty, di ba? And ano yung pagkakasunod-sunod. Yun yung isa sa mga assignment natin, di ba? Ayan, no? Thank you so much.
Ayan, Yes, and number don't 6. forget and don't forget, ang purpose po nito is, alam niyo po, pag natutunan niyo po yung 6 human needs na yan, and nasasagot niyo yung why people do what they do, Ayun. mas nagiging understanding tayo at hindi Yes. natin ginajudge yung tao. Kasi, Mm. kaya pala siya ganon, kasi ang dominant need niya is certainty. So, stricto siya sa pag-implement. May ganon eh. Ito yung pattern, ito yung love language niya, kaya pala, kasi ang dominant need niya is growth. So, Yes. nagiging stricto siya sa amin. So, ganon, mas nagiging maintindihin tayo sa bawat isa. Yes, and maliban diyan, Coach Janet, magagamit din sa sa prospecting, kaya sabi mo kanina. So, malalaman mo ngayon, ano yung needs ng prospects, di ba? Ang laking tulong. So, kumbaga matutumbok mo ng makikilala mo lalo yung prospect mo, ano yung needs niya. And Yes. doon mo sa tutumbukin. Yun yung kumbaga magiging magiging bala, no? Alam mo yung ano yung babala mo sa kanya. Hindi yung baril, ha? Alam mo ano yung Oo, tama. ibabato mo sa kanya. Iyon. Naliles yung rejections at saka yung Yes. objections kasi 'di ba in a conversation we use the form, 'di ba? The family, Yeah. occupation, recreation, Yes. message. So habang nagtatanong ka, you ask clarifying questions. So Yes. habang nagtatanong ka ng clarifying questions, yung sagot niya, you should actively listen. Yung sagot niya, nalalaman mo na kung ano yung dominant need niya. Na halimbawa, sasabihin niya na, ay nako, alam mo ba, ang hirap ng nito, bayad utang, puro gasto. So, ano yung dominant need niya? Kailangan ko ng ng extra income. So, nakikita mo na gusto din niya ng growth, di ba? So, extra income. So, alam mo na, growth. So, gusto niya ng progress. So, ipapasok mo yun ngayon yung live good. So, you focus on the extra income. Ngayon, pag ang kinausap mo alam mo, wala na akong panahon dyan kasi laging sumasakit ang ulo ko, may masakit dito ko, walang masakit dito ko. So, alam mo na, you need the products. And then, pag nag-read siya ng, ano ba laman nito? So, alam mo na, ang dominant need niya is certainty kasi sigurista siya anong laman ng So, gano'n, gagamit natin siya in prospecting. Kaya nga, matatawag natin na this training, I could call this is prospecting in purpose. Applying the 6 human needs, the right psychology of the 6 human needs. Yun. Okay. Galing, guys. Okay lang ba palakpakan natin si Coach Janet sa ating comment box?